Hi mga kabarangay! Si Papa Upo ito. Simula ngayong Agosto, ako na ang mapapakinggan nyo sa programang radyo nobela, maparadyo man, YouTube o Spotify. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga. Dito lang sa Barangay LS 91.1 Forever! Narito na ang ating tampok na kwento sa araw na ito. Walang perpektong ina, pero ang pagmamahal nila para sa kanilang anak ay ang isang bagay na hindi mawawala sa kanila. Kaya naman bilang anak, gawin natin lahat upang maibalik ang pagmamahal na yon sa taong sa atin ay nagpalaki at nag-aruga. Ikaw, ano ang isang hiling na gusto mong maranasan ng iyong ina? Dear Papa O, hindi lahat ay nabibiyayaan ng maayos na magulang, kaya naman kapag tayo ay sinuwerte at nabigyan ng mapagmahal na nanay at tatay, siguraduhin nating maibabalik natin ang sakripisyo at pagmamahal na ibinigay nila sa atin kahit na hindi natin ito obligasyon. Ako nga pala si Kenzo, 28 years old at nagtatrabaho bilang isang bookkeeper. Pangalawa po ako sa 3 magkakapatid at ang kaisa-isang lalaki sa pamilya namin. Ang panganay kong kapatid ay nakatira na ngayon sa Bulacan kasama ang sarili nitong pamilya. Samantalang ang bunso naman namin ay nasa Taiwan at naghahanap buhay bilang isang teacher. 12 years old lang ako noong maulila kami sa ama. Dating nagtatrabaho sa barko ang tatay namin na namatay matapos maaksidente sa mismong trabaho nito. Simula noon ay mag-isa na lang si nanay sa pagtataguyod sa aming magkakapatid. Sa tulong ng negosyo nitong maliit na grocery store ay naigapang niya kaming 3 at napagtapos niya kami sa pag-aaral. Kahit walang ama ay maayos naman po ang naging buhay namin. Malaki po ang naitulong na benepisyong natanggap namin mula sa pagkawala ng aming ama. Hindi nagkulang si Mama Tess sa pag-aruga sa aming magkakapatid. Kahit na may sarili-sarili na kaming trabaho noon ay patuloy pa rin niya kaming inaalagaan at ginagabayan sa buhay. 23 years old ako nung naisipan kong bumukod na rin katulad ng mga kapatid ko. Gusto ko kasi noon na subukan kung papaano mamuhay ng mag-isa para naman matuto ako na hindi lang nakadepende sa magulang. Pero ang plano kong iyon ay hindi natuloy nung na-realize ko na maiiwan ko pala ng mag-isa ang mama ko. Anak, anong oras na? Hindi ka pa aalis? Malapit na po. Inaayos ko lang po itong mga maiiwan kong gamit. Kailangan mo ba ng tulong? Pwede kitang tulungang mag-ayos kung gusto mo. Hindi na po. Kaya ko na po to. O sige, sabihan mo lang ako kapag aalis ka na ha? Doon lang ako sa salas manonood ng TV. Ma, O bakit? parang di na ata ako tutuloy. Ha? Anong ibig mong sabihin hindi ka natutuloy? Hindi ka nalilipat? Ayaw mo na? Opo, mas maganda yata na dito na lang ako tumira kaysa magpakalayo-layo. Bakit naman? Ang tagal mo na tong pinagpaplanuhan na. Naisip ko lang kasi, paano na kayo kapag wala ako? Maiiwan ko kayong mag-isa rito. Anak, okay lang ako rito. Kung gusto mong umalis at bumuo ng sarili mong buhay, katulad ng ginawa ng 2 mong kapatid, okay lang yun. Pero sino pong makakasama niyo rito sa bahay? Kaya ko pa naman ang sarili ko eh. Malakas pa naman ako. Kaya kong mabuhay kahit mag-isa lang. Paano kapag maburingan kayo? Wala kayong makausap. May mga kapitbahay naman tayo na pwede kong kausapin. Kung bored ako, pwede ko naman kayong tawagan. Kapag nangailangan kayo ng magbubuhat ng tinda nyo sa store nyo, yung mga case ng soft drinks, sino na magbubuhat ng mga yon? Nandyan naman yung kapitbahay nating si Ador, dyan sa tapat natin. Pwede naman akong magpatulong sa kanya. O hindi kaya yung mga nagde-deliver. Utusan ko na lang sila tapos bibigyan ko na lang sila ng merienda pagkatapos. Ay, anak, alam ko ang nararamdaman mo ngayon. Nakakatakot naman talagang bumukod.
Pero maganda yon na maranasan mong mamuhay mag-isa para sa ganon, mas matuto ka sa maraming bagay. Hindi naman po ako natatakot na mamuhay mag-isa eh. Natatakot po ako sa inyo na mag-isa lang kayo. Bakit naman? Ang dami kasing senaryo na pumapasok sa utak ko ngayon. Paano kapag naliligo kayo tapos bigla kayong nadulas sa CR? Paano kapag niloban yung store nyo habang pasara na kayo? Paano kung bigla kayong nagkasakit? Yung mga ganong emergency, sino ang tutulong sa inyo? Hindi ko kayo kayang iwan mag-isa. Natatakot ako na kapag may mangyaring masama sa inyo, walang tutulong sa inyo. Naisip mo talaga lahat yon? Nagmana ka talaga sa akin. Pati kapraningan ko nakuha mo. Kailangan talaga nating isipin yung hinaharap para mapaghandaan. Kaya nga di na ako natapos-tapos sa pag-aayos ng gamit ko rito kasi nagdadalawang isip na ako eh. Alam mo Kenzo, kung ako sa'yo, ituloy mo na yan. Nakapagbayad ka na ng 2 buwang advance at 2 buwang deposit mo eh. Pwede ko naman pong bawiin yun. Kakausapin ko na lang yung landlord ko. Hindi pa naman ako nakapaglipat ng gamit eh. Bahala ka, hindi na kita pipilitin. Basta kung anong nasa puso mo, yun na lang ang sundin mo. Ang nasa puso ko po magstay dito para may makasama kayo sa bahay. Yung pagbukod na gusto kong mangyari, pansariling interes lang naman yun eh. Kaya ko namang mabuhay kahit hindi ko gawin yun. Ang hindi ko po kakayanin, kapag may nangyari sa inyong masama at wala ako para tulungan kayo. Naku, ikaw talaga ang sweet mo. So paano yan? Ekis na talaga. Wala nang lipatang mangyayari. Hindi ka na aalis? Hindi na po. Dito na lang ako. Okay, sige. Ibalik mo na yung mga damit mo sa drawer mo kung ganon. Yun na nga po ang gagawin ko. O siya, maiwan na kita dyan ha? Magsisimula na yung dramang pinapanood ko. Sige po. Samahan ko po kayo mamaya pagkatapos ko rito. Sige. Papa O, hindi kasi kaya ng konsensya ko na iwang mag-isa ang mama ko. Iniwan na siya ng 2 niyang anak para bumuo ng sarili nilang buhay. Ayoko naman na maging ako ay iwan ko na rin siya nang walang kasama. Okay lang sana kung buhay pa si Papa para sana may kasama siya sa pagtanda. Pero mag-isa na lang si Mama sa buhay. Kaya ako na lang ang gagawa nun para kay Mama. Nanatili ako sa bahay namin para matulungan at maalagaan ko ang mama ko na noon ay malakas pa rin naman ang pangangatawan. Sa katunayan ay araw-araw pa siyang sumasali sa Zumba noon sa barangay namin kasama ang mga kumare niya. Tuwing tanghali hanggang hapon ay babad siya sa grocery store namin habang nakikinig sa inyong programa. Papa O, ang pag-stay ko sa bahay na siguro ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay. Dahil noong taong iyon ay isang masamang balita ang natanggap namin. May cancer po si Mama. Matagal na raw napapansin ni Mama Tess ang bukol sa kanyang dibdib malapit sa may kilikili nito. Ganoon pa man ay nahiyaan lang niya ito dahil hindi naman daw ito masakit. October noong 2019, bilang parte ng Breast Cancer Awareness Month ay isang libreng consultation ang naganap sa aming lugar. Naisip ni Mama na ipatingin ang bukol sa may dibdib niya. Tutal ay libre naman ito. Doon na niya napag-alamang may stage 2 breast cancer na pala siya. Ma, bakit po kayo umiiyak? Halika rito anak. Tabihan mo nga ako. Sige po. Bakit po? Ano po nangyari? Bakit kayo umiiyak? Wala. Namimiss ko lang yung mga kapatid mo. Gusto mo po mag-video call tayo? Tawagan ko sila? Wag na. Gabi na. Baka maabala mo pa sila. Ma, yung totoo po. Bakit kayo umiiyak? Hindi naman po kayo iyakin sa pagkakaalam ko eh. Wala ito. Madrama lang talaga ako ngayon. Ma,
Sabihin nyo na para alam kong gagawin ko. Paano ako makakatulog niyan ngayong nakita ko kayong umiiyak? Pinag-aalala nyo ako eh. Ma, sige na, sabihin mo na. May nalaman kasi akong masamang balita. Ano po yun? Anak, may cancer ako. Breast cancer. Ano po? May cancer kayo? Paano nyo nalaman? Nagpa-check ba kayo sa doktor? May nangyaring free consultation para sa mga kababaihan nung nakaraan dito. Naisip ko na magpatingin kasi may bukol ako rito sa kaliwang dibdib ko. Ayaw kong maniwala nung una kaya may nirefer silang oncologist sa akin. Kaninang umaga, nagpunta ako doon. Kinumpirma nila na may stage 2 breast cancer ako. Ma, Yun ang rason kung bakit ako umiiyak ngayon. Tapos bigla ko kayong na-miss na mga anak ko. Parang gusto ko na lang bumalik sa panahon ng mga bata pa lang kayo. Sa panahon na walang gaanong problema at kung meron man, napapawi agad yon kasi nakikita ko kayong kompleto at masaya. ano pong sabi ng doktor? Magagamot naman po yan, di ba? Stage 2 pa lang naman eh. Oo naman, hindi naman daw aggressive yung cancer at saka maliit lang daw yung tumor kaya pwedeng alisin sa pamamagitan ng operasyon. Good news po yun, di ba? Ibig sabihin, pagkatapos ng operasyon, wala na kayong cancer? Gano'n na nga. 2 treatment ang pinagpipilian ko ngayon. Pwede nilang tanggalin yung tumor lang o pwede naman yung buong dibdib ang alisin para masigurado. Ano pong pinili nyo? Ipapatanggal ko na lang yung dibdib ko para masigurado. Ma, sorry. Hindi ko po alam kung paano ko kayo i-comfort ngayon. Yung nandito ka pa lang sa tabi ko, malaking bagay na yon anak. Pwede ko po ba kayong mayakap? Oo naman. Halika rito. Kaya po natin to. Lalabanan po natin yung cancer nyo. Oo naman. Gagaling din ako in Jesus' name. Tama po. Manalangin lang tayo. Kakayahanin natin to. May bad news man tayong natanggap, may kasama rin naman tong good news. Alam na po ba to ng mga kapatid ko? Wala pang nakakaalam sa sakit ko. Ikaw pa lang ang pinagsabihan ko. Gusto niyo po bang ipaalam na natin sa kanila para masuportahan kanila? Wag muna. Ayoko silang mag-alala, lalo na yung kapatid mo na nasa Taiwan. Sige po, kayo na lang po ang bahalang magsabi sa kanila kapag ready na kayo. Salamat anak. Okay na ako. Medyo gumaan na yung pakiramdam ko ngayon. Alam niyo po kung ano pang mas magpapagaan sa loob niyo? Ano pa? Mainit na gatas. Sandali lang, ipagtitimpla ko kayo. Sandali. Bawal yata ang gatas sa akin. Bawal po? Bakit? Nabasa ko sa internet na yung may mga breast cancer, kailangan daw munang umiwas sa dairy products tulad ng gatas. Ganun po ba? Ano pong pwede niyong kainin yan? Gulay-gulay na lang muna ako ngayon. Sige po, bukas ipagluluto ko kayo ng stir-fry na gulay. Yun po ang pananghalian natin. Naku, ang sarap naman. O sige, ikaw ang magluluto bukas ha? Sabi mo yan. Opo, ako pong bahala dyan. Yun na nga po ang ginawa namin. Nagpa-schedule kami ng operasyon ni Mama para matanggal ang kaliwang dibdib nito. Sabi ni Mama ay masigurado raw na maaalis ang cancer kapag tinanggal ng buo ang dibdib niya. Kaya yun ang napagdesisyonan niyang gawin. Sobrang kaba ang naramdaman ko noong mga panahon na yun. Dahil sa buong buhay ko, hindi ko na-imagine ang mama ko na sasailalim sa matinding operasyon. Naging successful naman po ang lahat. Naalis ang bukol sa dibdib ni Mama at lahat kami ay nakahinga dahil ligtas ang buhay nito. Inabot ng halos 2 buwan bago naghilom ang sugat ni Mama mula sa kanyang operasyon. Dahil sa nangyari, umiwas muna siya sa mga mabibigat na gawain tulad ng pagbubuhat ng mga mabibigat na karton sa grocery niya, maging mga gawaing bahay na masyadong pisikal. Papaumalaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi niya pinabayaan ang kalusugan ng mama namin. Proud na proud siya noon sa sarili niya dahil isa na siyang cancer survivor. Pero kung akala namin noon ay tapos na ang problema, hindi pa pala doon natatapos ang lahat.
Sa sumunod na taon ay biglang pumutok ang sakit na COVID-19 at nagkaroon ng malawakang lockdown. Kinakailangang umuwi noon ang kapatid ko sa Taiwan dahil sa takot. Mabuti na lang at noong mga panahon na yon ay may grocery store kami na siyang pinagkukunan namin ng pagkakagastusan. Kahit papaano ay mabilis din naman kami nakarecover mula sa pandemic. Pero sa loob ng mga taon na nakakulong lang kami sa bahay ay hindi namin namamalayan na isang bagong cancer na naman pala ang na-develop sa kabilang dibdib naman ni Mama Tess. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Metastatic breast cancer daw ang tawag sa sakit ni Mama, Papa O. Ang ibang tawag dito ay stage 4 cancer dahil kumalat na raw ang cancer sa iba't ibang parte ng katawan nito. Bukod sa kanang dibdib ay nagkaroon din ng tumor ang baga nito pati na rin ang atay niya. Parang bumagsak ang mga mundo ko noong malaman ko ang balita. Agad napunta ang isip ko sa maaaring kahinatnan ni Mama dahil sa sakit niya at ayokong mangyari yun, Papa O. Gabi-gabi akong umiiyak noon habang nananalangin sa Panginoon na sana'y tulungan niya si Mama at bigyan pa ito ng mahabang buhay. Noong panahong yon ay pinilit ng bunso kong kapatid na bumalik sa abroad para makatulong sa pagpapagamot ni Mama. Agad sumailalim si Mama Tess sa treatment. Nagpa-chemotherapy siya, radiotherapy at kung ano-ano pang therapy. Kailangan daw niya ang mga yon para mag-shrink ang tumor sa katawan ni Mama at para hindi na kumalat pa ang cancer. Papa O, magastos ang naging treatment ni Mama at mabilis na naubos ang savings namin. Hindi pa nakatulong na nalugi ang grocery store namin dahil wala nang nagbabantay rito. Nabaon kami sa utang. Ganoon pa man ay ginawa naming magkakapatid ang lahat para lang matustusan ang pagpapagamot sa nanay namin. Nagpakatatag kami para sa laban ni Mama sa kanyang sakit. Noong panahong yon, kahit na malala na ang sakit nito ay hindi nawala ang pag-asa naming magkakaroon ng milagro at gagaling pa ang mama namin sa tulong ng Panginoon. Anak? Kenzo anak, nandiyan ka ba? Ma, nandito na po ako. Saglit lang, papunta na ako dyan. Ma, okay lang po kayo? Oo, okay lang ako. Bakit niyo po ako tinawag? Gusto niyo na po bang kumain? Ipapainit ko po yung ulam natin kung gusto niyo. Hindi ako gutom. Ma, kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo. Kaninang umaga pang walang laman yung tiyan niyo eh. Kahit anong pilit ko, ayaw pumasok ng pagkain sa lalamunan ko. Isusuka ko lang din yan, sayang naman. Paano po kayo lalakas niyan kung walang sustansya yung katawan niyo? Hayaan mo na, baka sakaling bukas, gumanda-ganda na ang pakiramdam ko. Ganito talaga kapag katapos lang ng chemo session ko. Malala ang side effects. Para akong lantang gulay. Bigyan mo lang ako ng ilang araw para makarecover. Tubig po gusto niyo? Salamat, pero katatapos ko lang uminom. Pinatawag kita rito kasi gusto kong magpatulong. Para saan po? Dumating na ba yung clipper na pina-order ko online? Eto po, sakto. Kararating lang kanina bago ako pumasok dito sa kwarto niyo. Tinanggal ko na rin sa mismong box niya. Bakit po pala kayo nagpa-order ng pang-shave ng buhok? Tulungan mo akong magpakalbo. Po? Naglalagas na tong buhok ko dahil sa chemo. Ang pangit tignan, para akong mangkukulam sa itsura ko. Kalbo na tong tuktok ko tapos ang nipis ng buhok ko. Mas maganda na tanggalin na lang natin lahat para magandang tignan. Sigurado po kayo? Oo naman. Sige po, sandali lang po. Heto po, nilagay ko na yung battery sa loob. Sure na ba talaga kayo? Gusto niyo talagang magpakalbo? Oo. Wala nang atrasan to.
tulungan mo akong tumayo. Doon tayo sa harap ng salamin. Sige po. Komportable po ba kayo dyan sa kinauupuan nyo? Oo. Sige na. Simulan mo na. Marunong ka bang gumamit niyan? Padadaanan ko lang naman tong ulo nyo, di ba? Madali lang naman po. Eto na, sisimulan ko na po ah. Never pumasok sa isip ko na darating din pala ang araw na mararanasan kong maging kalbo. Naman huwag kayong umiyak. Naiiyak din ako eh. Sorry, eto na. Hindi na ako iiyak. Paano kaya ako magpakalbo rin ako? Naku, wag. Ang ganda-ganda ng buhok mo. Huwag mong sayangin yan. Mas pogi ka kapag may buhok. Ayaw nyo po ba? Wag na. Magmumukha tayong monghe niyan kapag pareho tayong kalbo. Anak, Po. paano kung tumigil na lang ako sa pagpapakimo? Ha? Bakit naman po? Di pwede. Paano kayo gagaling yan? Ang gastos eh. Hindi naman tayo mayaman para sumailalim sa mga therapy na yan. Ayokong mabaon tayo sa utang. Kami na pong magkakapatid ang bahala dyan. Huwag nyo na pong alalahanin yung gastos. Hindi pwede yun. Kailangan ninyong mag-ipon para sa mga future ninyo. Huwag nyo na akong pag-aksayahan ng pera. Si mama naman kung ano-ano pinagsasasabi. Hindi naman pag-aaksaya itong ginagawa namin para sa'yo eh. Akala mo hindi ko napapansin na gabi-gabi kang nagkukwenta ng mga gastusin natin sa ospital? Hindi po yung gastos natin ang kinikwenta ko. Para sa mga kliyente ko yung gabi-gabi kong ginagawa. Bookkeeper ako eh. Huwag mo na akong lokohin, Kenzo. Alam kong nabibigatan na kayo dito sa pagpapagamot ko. Medyo mabigat nga po pero nagagawa naman namin ang paraan kahit papano. Ma, paano kaya kung magpatulong na lang kaya tayo kay tita sa Amerika? Yan ang wag na wag ninyong gagawin. Alam niyong ugali ng kapatid kong yun. Sinabi niyo na ba sa kanya ang totoo? Hindi po. Hindi pa po niya alam. Huwag kayong hihingi ng tulong sa kanya. Tsaka nyo na lang siya balitaan kapag patay na ako. Naman eh. Huwag na nating pag-usapan yan. Sige po, sorry. O ayan, tapos na. Ano pong masasabi niyo sa new look niyo? Bagay ko din naman pala maging kalbo. Isa sa pinakamahirap na masaksihan para sa akin bilang isang anak ay kapag nahihirapan na ang mama ko dahil sa treatment niya. Malaki ang mga naitulong ng treatment ni mama para mapigilan ang pagkalat ng cancer sa katawan. Pero kasabay nito ay ang mga side effects ng mga therapy na pinagdaraanan niya. Nalagas ang mga buhok nito, nawala ng ganang kumain, nang hina siya at mabilis na namayat. Paborito niyang pagkain noon ng paksiw at kahit yon ay hindi niya magawang tikman. Noong mga panahong yon ay aaminin ko na sagad na talaga ang ipon kong pera. Sinubukan kong buksan uli ang grocery store namin sa tulong ng mga loan. Maliban rito ay naghanap din ako ng racket para kumita ng pagdagdag sa gastusin namin. Nagpatulong na rin kami sa mga NGO at gobyerno at thankful po ako sa mga tumulong sa amin noon. Hindi kami pinabayaan ng mga kapatid ko dahil maging sila ay ginawa rin ang lahat para makatulong. Paminsan-minsan ay dumadalaw sa bahay ang kapatid ko na nasa Bulacan para siya ang magbantay kay mama kapag nasa trabaho ako. Papao lumalaban kami bilang isang buong pamilya para kay mama. Pero kahit gaano pa namin kagustong lumaban noon ay unti-unti na rin kaming nawalan ng pag-asa. Nung napansin ni mama ang mga paghihirap naming magkakapatid, ay siya na mismo ang nagdesisyon na itigil na ang treatment niya. Ma! Ma! Nasaan kayo? Nandito ako, anak. Bakit? Tama ba yung narinig ko?
Hindi kayo pumunta sa session nyo ngayon sa ospital? Tama, hindi nga ako pumunta. Bakit? Masama bang pakiramdam nyo? Kinausap ko na yung doktor ko. Titigil na ako sa pagpapagamot. Ano? Bakit nyo ginawa yun? Kasi alam kong nahihirapan na kayo. Ako lang ang may sakit dito. Hindi kayo. Kaya masakit para sa akin bilang ina. Na pati kayo ay nagdurusa dahil lang sa akin. Siyempre, natural lang yun, Ma. Kasi nanay namin kayo. Gagawin namin ang lahat para sa inyo. Para gumaling kayo. At ina rin ako. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mahirapang mga anak ko. Ma, halika na. Pupunta tayo ngayon sa ospital. Magpapatherapy kayo. Wag na. Ma naman, Kenzo, huwag niyo naman gawin sa amin to. Bitawan mo ko! Kenzo! Kung hanggang dito na lang ang buhay ko, tatanggapin ko yon. Limitado na lang ang oras ko at yung oras na yon, kailangan nating pahalagahan. Pero ano ba tong ginagawa natin? Sinusubukan ninyong pahabain tong buhay ko, pero di natin namamalayang ang dami na pala nating oras na sinayang. May chance pa sana tayo para magbanding bilang pamilya eh. Kaya pa nating gumawa ng mga bagong alaala, pero hindi na natin magawa yung mga bagay na yun. Pagkatapos kong magkimo, nakahiga na lang ako ng ilang araw. Kayong mga anak ko, hindi ko man lang makasama kasi busy kayo sa mga trabaho ninyo. Sa paghahanap ninyo ng pera para lang maipagamot ako. Anak, gusto ko lang naman na bumalik na tayo sa dati. Kalimutan na natin tong sakit ko. Kasi kahit anong gawin natin, hindi na ito mawawala. Ma, huwag kayong mag-isip ng ganyan. Ang sakit na ng katawan ko. Tapos itong mga treatment na ginagawa sa akin, mas lalo lang akong humihina. Tapos makikita ko pa kayong mga anak ko na ganito. Mas mabuti na lang na mamatay ako kesa magkanda gulo-gulo ang buhay natin. Ma, huwag mong sabihin yan. Hindi ka mamamatay. May taning na ang buhay ko. Yun ang totoo. Sabi ng doktor ko, wala na akong chance na gumaling dahil kalat na ang kanser. Ang ginagawa na lang natin ay pinapatagal ang pagkamatay ko. Hindi na natin matatakasan ang katotohanan yon. Kaya sana, habang nandito pa ako, sulitin na natin yung panahon na magkakasama pa tayo. Ayoko ba kayong mamatay? Ayoko pa, Ma. Lumaban kayo, please. Halika nga rito. Yakapin mo ko. Payagan niyo na ako. Hindi ko na kaya, anak. Gusto ko hanggat kaya ko pang maglakad. Hanggat kaya ko pang magsalita. Iparanas niyo ulit sa akin yung buhay natin noon. Kahit yung mga alaalang yun lang ang dadalhin ko sa kabilang buhay. Ma, ayoko. Hindi ko kaya, Ma. Tahan na, anak. Tahan na. Kung hindi namin kayo masuportahan sa pagpapagamot nyo, kahit ito na lang pwede namin gawin sa inyo. Ano yun? May nabasa akong ganitong libro nung nag-aaral pa ako. Bibigyan namin kayo ng 100 kahilingan. Natuto pa rin naming magkakapatid sa abot ng aming makakaya. Bago nyo kami iwan. Gusto ko yan. Magandang ideya yan. Pwede pa tayong magsimula ngayon? Sige po. Ano po magiging unang hiling nyo? Ano nga bang maganda? Sandali, mag-iisip muna ako. Alam ko na. Gusto ko ng... Papao, sobra akong naawa sa mama ko. Hindi ko alam na hirap na pala siya. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya na para bang tinanggap na niya ang kapalaran niya. Wala na akong nagawa kundi ang sundin ang gusto niya. Siya na mismo ang sumuko at gaano man naming gustong ipaglaban pa ang buhay niya ay gusto naming irespeto ang hiling niya. Para makabawi at mapagaan ang buhay ni mama, isang pakulo ang naisip ko para sa kanya.
Binigyan ko siya ng 100 kahilingan. Kung si Jeannie ay may 3 kahilingan na tinutupad sa mga tao, ako ay 100 hiling ang tutuparin ko para sa mama ko. Fried chicken ang pinakaunang hiling sa akin ni mama. Homemade na manok, walang breadcrumbs at tanging harina at itlog lang ang gusto niyang breading nito, katulad ng niluluto sa kanila ng nanay nila nung bata pa lamang sila. Humiling din siya ng 1 buong chocolate cake kahit walang okasyon. Saka na lang daw kasi siya nakatikim ng cake tuwing birthday o Pasko. Hiniling din niya na samahan ko siyang panoorin ng mga bago at lumang K-drama buong maghapon at yun na nga po ang ginawa namin. Papao sa mga sumunod na buwan ay wala akong ginawa kundi ang ibigay ang lahat ng kahilingan ni mama sa kanyang mga huling sandali. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Noong nalaman ng mga kapatid ko ang ginagawa ko para kay mama ay hindi sila nagdalawang isip na sumali. Nariyan na sinurpresa siya ng mga apo niya dahil hiling din niyang makasama ang mga bata. Isa sa mga pinakaunang hiling ni mama na nahirapan kaming tuparin ay nung hiniling niyang makita si Alden Richards. Sobrang fan po kasi si mama ni Alden simula nung Aldab days pa niya. Isa siya sa mga sumusubaybay sa kaliserye nila. Kahit imposible mang mangyari ay sinubukan kong mag-message kay Alden, kaso ay wala akong natanggap na reply mula sa kanya. Nagbaka sakali rin ako sa mga event niya pero sa dami ng fans niya ay nahirapan akong sumingit kahit sa backstage man lang. Mabuti na lang at may koneksyon ang bunso kong kapatid. Nakatanggap siya ng contact na malapit sa manager ni Alden at nagpagawa siya ng video greetings para sa mama namin. Yun lang ang tanging nagawa namin pero sobrang saya ni mama nung nakita niya ang video na yon. Karaniwang mga simpleng bagay lang ang hiling ni mama sa amin. Hiniling din niyang magpakulay ng buhok. Dahil lumalaki pa lang ang mga buhok niya noon na nawala dahil sa chemo ay binilhan namin siya ng 2 wig. Isang red at isang blonde. Sinamahan din namin siyang mag-stargazing sa tapat ng bahay namin. Nanood kami ng video tutorial online kung paano mag-bake ng cake. Nag-adapt kami ng pusa at inimbitahan ko rin ang mga kaibigan niya nung high school para sa isang mini reunion. Lahat ng hiling ni mama ay tinupad ko sa abot ng aking makakaya. Pati na ang hiling nito noon na tila imposible nang mangyari. Ito ay ang makasama at makumpleto silang magkakapatid kahit sa huling sandali. Anak, Ma, bakit po? ilan pa bang hiling na natitira para sa akin? Meron pa ba? Marami pa po. Bakit po? Mahiling ulit kayo sa akin? Masakit itong likod ko. Gusto ko sanang magpamasahe. Aba oo naman. Yun lang naman pala eh. Ano bang gusto nyo? Full body massage? Mula ulo hanggang paa? Kahit itong likod at braso na lang para naman makapag-relax ako. O sige po, talikod po kayo. Di nyo alam, secret talent ko ang magmasahe. Talaga ba? Oo naman. Stay put lang po kayo dyan. Ako nang bahala sa inyo. Sige nga. May future ka nga. Bakit hindi ka naging massage therapist? Anak, kumusta pala ang trabaho? Okay naman po. Nakakabalik naman po sa dati. Unti-unti nang bumabalik yung mga business na hinahawakan ko. Di tulad nung pandemic na nagsara lahat. Mabuti naman kung ganun. Kapag nakapag-ipon ka ulit, unahin yung mga utang ninyo ha. Huwag ninyong hayaang tumubo yun kasi mababaon kayo sa utang. Ma, nakakalimutan mo yata na bookkeeper tong anak nyo. Siyempre marunong ako mag-handle ng pera. Alam ko na po yan. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang mabaon ako sa utang. Mabuti yan. Ayoko na akong maging rason na maghirap ang buhay ninyong magkakapatid. Kapag nangyari yon, mumultuhin ko talaga kayo. Si mama naman eh. Hindi nakakatuwa na ginagawa niyong katatawanan niyang kalagayan niyo. Bakit?
Bawal bang mag-joke tungkol sa kamatayan? Doon din naman ang bagsak ko eh. Ma, hindi pa rin magandang biro ang kamatayan nyo. Hindi yan nakakatuwa. Seryoso ako. Sorry na, pinapagaan ko lang naman ang loob mo eh. Hindi gagaan ang loob ko, lalo na kung araw-araw niyong ipinapaalala sa akin na mamamatay na kayo. Kahit kailan, hindi ko matatanggap yun. Kahit na anong pilit pa ang gawin nyo. Oo na, sorry na. Hindi na mauulit. Change topic na nga tayo. May isang hiling ulit ako sa'yo. Ano po yun? Baka mamaya umiling kayo ng house and lot ha? Doon lang po tayo sa realistic. Kung pwede lang sana eh. Pero iba itong hiling ko ngayon. Okay lang din naman kung hindi nyo magawa. Sabihin nyo na po kung ano. Ako lang makakapagsabi niyan kung kakayanin ba namin o hindi. Gusto ko sanang makumpleto kaming magkakapatid kahit sa huling sandali. Gusto ko silang makita ulit bago matapos ang lahat. Kayong lahat? Oo, lahat. Sina ate at kuya. Gusto ko ulit silang makita at makasama. Pati si tita sa Amerika? Oo, pati siya. Gusto ko rin siyang makita. Hindi ko na kailangang taasan pa ang pride ko dahil mamamatay na ako eh. Ako na yung magpapakumbaba. Ma, pwede ba kahit ngayon lang? Alisin muna natin sa bokabularyo natin yung salitang kamatayan. Nakakasira ng mood eh. Ay, nabanggit ko na naman ba? Sorry na. Ayoko muna makarinig ng salitang kamatayan o anumang related dyan. Alam ko na kung ano ang mangyayari. Di na natin kailangang ipaalala pa. Hayaan nyo na lang muna ako maging delusional dahil yun na lang ang tanging nakapagpapangiti sa akin ngayon sa sitwasyon natin. O sige, burado na sa utak ko yung salitang yon. Good! Hayaan nyo. Kakausapin ko mga kapatid ko para makapagplano kami. Salamat anak. Para sa inyo ma. Gagawin namin ang lahat. Papao-apat ang kapatid ni Mama at siya ang bunso. Ang panganay nilang kalalaki ay nagkaroon ng sariling pamilya sa Ilocos Norte at halos 2 dekada nang hindi nakabibisita. Ang pangalawa naman ay isang nurse sa Amerika na nakaalita ni Mama kaya matagal na rin silang hindi nagkakausap. Ang pangatlo ay nakakulong dahil sa droga at ang pang-apat na siyang pinaka-close na kapatid ni Mama ay nakatira naman sa Laguna. Meron akong 2 buwan noon para matupad ang kahilingan sa amin ni Mama. Gusto kasi namin itong gawing surprise para sa birthday niya kaya naging metikuloso kami sa pagpaplano ng lahat. Pinakamadali namin napapayag ang tita namin na nasa Laguna na agad umuo nung nalaman niya ang plano namin para kay Mama. Ang kapatid naman nitong nasa Ilocos Norte ay pinadalhan namin ng pera para makaluwas ang buong pamilya nito sa kaarawan ni Mama. Nahirapan kami makausap ang tita namin na nasa abroad dahil hanggang noon maging si tita ay ayaw makausap si Mama. Dahil doon kahit ayaw ipaalam ni Mama ang sakit niya ay napilitan na akong sabihin sa tita namin ang sitwasyon ni Mama. Mabilis na lumambot ang puso nito nung nalaman niyang may cancer si Mama. Nung oras din yon ay nakapag-video call siya sa amin. Doon ay nag-usap silang magkapatid. Mahigit 2 oras sila sa telepono at ang pag-uusap nilang iyon ay nauwi sa pagpapatawad matapos ang mahabang panahon. Dapat ganito po lagi. Kahit na naka-wheelchair na kayo, kailangan nyo pa rin lumabas-labas para makasagap ng preskong hangin. Salamat anak. At hindi mo ko pinabayaan simula nung nagkasakit ako. Wala po yun. Hindi nyo rin naman ako pinabayaan simula nung ipinanganak nyo ako eh. Hanggang ngayon nang may sakit kayo, concerned pa rin kayo sa akin. Ganon talaga siguro kapag ina. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, mga anak pa rin ang iniisip. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin pababayaan ang mga sarili namin. Mananatili kami sa tabi ng isa't isa. Magtutulungan kami magkakapatid kapag may nangailangan.
At least, mapapanatag na ako ngayon na kahit wala na ako sa mundong ito, alam ko na kayang-kaya na ninyo ang mga sarili ninyo. Pinalaki niyo kami ng maayos eh. Ay nga pala, hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa iyo. Para saan po? Ikaw ang dahilan kung bakit ulit kami nagkabati ng tita mo. Dapat nga po matagal niyo nang ginawa yun eh. Bakit nga po pala kayo nag-away ni tita? Alam ko na matagal na kayong hindi nag-uusap, pero hindi ko alam kung anong dahilan. Bata pa kasi ako noon. Nagkaroon kami ng alitan ng tita mo dahil sa lupa. Lupa? Kung naaalala mo yung dating bahay natin, nung kasama pa natin ang lolo't lola mo. Opo, naaalala ko pa po yun. Yun po yung pinag-awayan nyo? Yun nga. Nakapangalan kasi sa tita mo yung lupang tinitirikan nun. May lupa din namang ibinigay sa akin si tatay, kaso naibenta namin yun ng papa mo nung nangailangan siya ng panggastos para makapagtrabaho sa barko. Tapos, ano po nangyari? Tayo na lang ang naiwan sa bahay na yun noon, kasama nga yung lolo at lola mo. Tapos nung parehong namatay yung mga magulang namin, doon na naisipang ibenta ng tita mo yung lupa niya. Bakit naman po kailangan pa niyang ibenta yung lupa niya? Mayaman naman na siya sa Amerika. Yun nga rin ang sinabi ko noon. Kaso gusto niyang patayuan ng paupahan yung lupa niya para daw may backup siya kapag nagkataon. Kaya po tayo lumipat dahil doon? Oo. Wala na tayong nagawa kasi hindi naman sa atin yung lupa. Tapos nasakto rin noon na namatay ang papa ninyo. Doble-doble yung problema ko noon. Hindi man lang ako naintindihan ng tita mo kaya nagalit ako sa kanya. May mga nasabi akong hindi maganda. Simula noon, hindi na kami nag-usap. Grabe naman pala yung nangyari sa atin noon. Bata ka pa kasi noon kaya siguro hindi mo na naaalala. Pero hayaan mo na. May rason din naman siguro yung tita mo kung bakit niya nagawa yun. Baka nga. Basta ang mahalaga po ngayon, nagkabati na kayo sa wakas. Past is past na. Tama ka. Kaya nga excited na ako sa birthday ko eh. Kasi sa wakas, makukumpleto na ulit kami. Ako rin po excited na. Hindi lang kayong magkakapatid ang makukumpleto, pati rin kami. First time yata na mabubuo tayong magkakamag-anak. Oo nga eh. Kaya nga naisip ko na sa birthday ko, doon ko na lang sasabihin sa inyo yung huling hiling ko. Huling hiling? May 3 pa kayong natitirang hiling ah. May 3 pa ba? Sige, ubusin na natin yung mga hiling na yan. Tapos yung pang-100 hiling ko, sa birthday ko na ninyo malalaman. Sobrang saya ko noon nung naging successful ang nihanda naming birthday party para kay mama. Talagang pinaghandaan namin ito dahil baka yun na ang maging huling celebration nito para sa kanyang kaarawan. Isang buwang nagbakasyon ng kapatid ni mama na nasa abroad kasama ang mga anak nito. Pareho ding lumawas ang 2 pa niyang kapatid mula sa Laguna at Ilocos Norte para makumpleto sila. Ang araw na yon na siguro ang hindi ko makakalimutan dahil matapos ang mahabang paghihirap ay first time ko na uling makita si mama na sobrang saya. Pagkatapos ng party ay binisita nilang 4 ang kapatid nilang nasa kulungan. Doon na po natupad ang kahilingan ni mama na mabuo ulit silang magkakapatid sa huling sandali. Papao nag-alok din noon si tita na suportahan si mama sa kanyang treatment. Siya raw ang gagastos nito basta ba magpa-therapy daw uli si mama, pero hindi na po siya pumayag. Kapag ginawa raw niya yon ay mas lalo lang niyang pinatatagal ang pagdurusa ng katawan niya. Hindi na raw kasi niya kaya ang sakit na nararamdaman niya at ayaw din niyang makita ang mga mahal niya na nagdurusa dahil lang sa kanya. Noong mga panahong iyon ay mahina na po si mama. Naka-wheelchair na siya at wala nang lakas ang katawan nito. Tanggap na namin lahat kung ano ang mangyayari at tanging magagawa lang namin ay ang maghintay. Papaw ang pinakahuling wish sa amin ni mama ay gusto na raw niyang makita at makasama ulit si papa. Bilang pang-100 hiling ay gusto niyang pakawalan na namin siya. Nung sumunod na taon ay mabilis na ginupo si mama ng kanyang sakit hanggang sa binawian na po siya ng buhay. Masakit po ang mawala ng ina
Pero kahit papaano, nakakatuwang isipin na pareho na ngayong magkasama ang mga magulang namin sa langit. Sa lugar kung saan ay walang pasakit, walang masamang nararamdaman, walang problema. Ito po ang aking kwento, Papa O. Maraming salamat po sa pag-share ng kwento namin. Ako po ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Kenzo. Nagustuhan mo ba ang nobela natin ngayon? Marami pang istorya sa aming YouTube and Spotify. Hanapin lang Barangay LS 91.1 Lucena. Give us like and subscribe. Salamat mga kabarangay!